BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Ang inyong mga ngiti, makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Lahat po yan, hindi po mawawala sa aking puso. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Paano masabi? Nakita niyo naman po ang nangyari kay Pangulong Duterte na siya at saka yung kanyang bise ay hindi nagkakasundo. Maraming hindi magawa. Kaya't napakahalaga na ang Vice President at saka ang Pangulo ay nagkakaintindihan, nagkakasundo para nagkakaisa. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mga kabayan, pasalamatan natin si BBM dahil binigyan niya tayo ng mga kagamitan para gumawa ng bahay ng kalapate. So, sa wakas, yung mga kalapate natin is magkakaroon na ng bahay. Hindi na sila basta sa ano lang, sa puno ha, di ba? Kasi gagawa na natin sila na bahay, kaya lang parang disappointed tayo dun kasi wala man lang pako. Hindi man lang nagbigay ng pako at saka haligi kasi, di ba, mahirap yun. Ang binigay na yung yero at saka yung plywood ba yun? So, kahit napasalamatan pa rin natin siya dahil magkakaroon na tayo ng bahay ng kalapati. At kung gusto swertehin, maaari din natin gawing bahay ng aso kung may matitira. So, ang galing. So, thank you so much, BBM. Mag-extend ka pa ng 20,000 years. Sana all. Is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. Sir, last na lang, ano po yung inyo pong birthday wish na lang, sir? Ano? Birthday wish, sir. Ay, nako. Maging maayos na ang agrikultura. At malaman na natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season? Para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Oh my God! Wow! Buti rin nakapag-harvest na tayo dito. Sa amin nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. Makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti, makita, maya yung kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngayong Pasko, hiling ko ng masumpungan natin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo habang ating ginuginita ang payapa at banal na gabi ng kanyang pagsilang. Naway maging daan ito upang higit tayo manalig sa puong may kapal. Dalangin ko rin po na ang pangako ng isang maginhawa at magandang kinabukasan ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Manalig po tayo sa ating pagtutulungan. Matutupad natin ang pangakong ito. Higit sa lahat, buksan natin ang ating mga puso sa diwa ng pagkakaisa. Naway ang ligaya at saya nitong Pasko ang siyang maging bukal ng lakas upang patuloy tayong magsikap para sa ikabubuti ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Muli, isang maligaya at makabuluhang Pasko sa ating lahat. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas.
Putang ina kayo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina ka. Putang ina kayo. Putang ina nila. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo ka. Ha? Ginang ina mo.